Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga tao na nakapila sa labas ng isang tindahan ng karne na sinasabing nagbebenta ng isang kakaibang karne na hindi pa natitikman kailanman. Ang mga tao ay handang magbayad ng anumang halaga para sa karne dahil sa sarap nito. Ang mga araw ay nagiging linggo, ngunit ang karamihan ay walang senyales na bumabagal, sa halip, ito ay tumataas. Kahit ang mga pulis at politiko ay sumabak na rin sa pagbili. Isang araw, isang mausisang customer ang nagtanong, saang hayop na bibilang ang karne. Sumagot ang lalaking butcher, na itong baboy ay mula sa Iran. Hindi nagtagal mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay na parang isang napakalaking apoy na nagdulot ng mas maraming tao sa karenderya. Ang mga butcher na dati ay nahihirapang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan, at ngayon ay nagsimulang kumita ng mahigit 6 digits. Kahit ang malalaking pabrika ng karne, ay napipilitang magsara, dahil sa pagdating ng karne mula sa Iran. Ipinakita sa atin kung paano sumikat ang tindahan ng karne na ito, sa unang pagkakataon, na pinamamahalaan ng mga masigasig na butcher na sina Vincent, at Sophie, na isang magkasintahan, at ang tindahan ng karne ay matatagpuan sa labas ng Paris. Sa unang tingin, para bang maayos at walang hadlang ang buhay ng magkasintahan. Gayunpaman, ang mga bagay ay ibang-iba sa loob. Ang tindahan ay halos walang naaakit na customer, at ang mga produktong darating sa huli ay tinatuboy sa pamamagitan ng kakaibang pagmamasahe ni Vincent sa karne. Isang araw, isang grupo ng mga nakamaskarang vegan na aktivista, ang umatake sa tindahan. Ibinuhos nila ang dugo sa magkasintahan, at winasak ang lugar bago tumakas. Sa galit, hinabol ni Vincent ang mga ito at nagawa niyang pinatumba ang isa sa lupa. Matapos ang ilang sagupaan, natanggal ni Vincent ang maskara ng aktivista. Ngunit mabilis na dumating ang mga kasama ng vegan sa pinangyarihan, at agad siyang nailigtas. Bago umalis, pinagtulungan din nilang magbogan si Vincent na iniwan siyang nabalisa. Sa araw na iyon, bumisita ang mag-asawa sa tahanan ng kanilang mga kaibigang, sina Stephanie at Mark, para sa isang tanghalian. Sa kusina, umiyak si Sophie kay Stephanie, na inihayag niya na tinanggihan sila ng bangko na nabigyan sila ng pautang, at sa kalaunan, ay malapit na silang mabankrupt. Sa simula, sinubukan ni Stephanie na pasayahin ang kanyang kaibigan, ngunit hindi nagtagal, ay nagsimulang magyabang tungkol sa magandang kita ng kanyang asawa. Pagkatapos, ipinahayag na sina Stephanie at ang kanyang asawa na si Mark ay nagmamay-ari din ng isang tindahan ng karne na maganda ang takbo. Pagkaraan ng ilang sandali habang magkasamang naghahapunan ang dalawang mag-asawa, binanggit ni Vincent ang insidente kanina, kung saan nasira ang kanyang tindahan. Una sa lahat, pinagtawanan siya ni Mark dahil hindi siya naglagay ng anumang mga hakbang sa seguridad, pagkatapos ay kinuha ang isang rifle at ibinigay ito kay Vincent. Binanggit niya na ang baril ay isang kagamitan na protektahan ang tindahan ng karne mula sa mga vegan extremists. Ngunit, si Vincent ay wala namang lisensya ng baril pero tinanggap pa rin niya ang regalo. Sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Sophie sa kanyang asawa, na iniisip niyang makipag-divorce siya ni Vincent, dahil naging boring na ang kanilang pagsasama. Bilang isang matalinong tao, hindi siya pinansin ni Vincent, at hindi nagtagal, ay nakita niya ang isa sa mga vegan extremist, na naghasik ng gulo sa kanyang tindahan kanina. Para turuan ng leksyon ang isang bastos, agad niyang ini-reverse gear ni Vincent ang kanyang sasakyan upang matamba ito. Gayunpaman, nawalan siya ng kontrol sa kanyang sasakyan at nawing napatay niya ang isang lalaki. Sa takot, tinawagan niya ang pulis at inamin niya na aksidente ito, pero pinigilan siya ni Sophie dahil natatakot siya sa mahabang sentensya sa kulungan. Sa halip iminumungkahin niya na gayahin nila ang isang serial killer na nagngangalang Michelle Francois na pinugutan ang kanyang mga biktima at iniwan ang mga ito sa mga basura sa buong syudad. Napagtanto ni Vincent na maraming palabas na ang pinapanood ng kanyang asawa tungkol sa mga serial killer pero sumang-ayon pa rin siya sa ideya nito. Sa gabi, inilagay niya ang bangkay sa kanyang tindahan at sinisimulan itong chop-chopin. Sa proseso, nahulog ang isang tainga sa lupa at agad itong nilunok ng aso ni Vincent. Pagkatapos pinaghiwalay ang katawan ng ilang oras, na tila sobrang gabi na, kaya balak ni Vincent na itapon ito ng maaga sa umaga. Kinabukasan, late na siyang nagising, at natagpuan niyang nawawala ang karne. Habang siya'y nagmamadaling naghanap nito, dumating si Mrs. Coinyard, isang regular na customer sa tindahan. Binanggit niya na sobrang gusto niya ang karne na ibinente sa kanya ni Sophie, kaya bumalik siya para bumili pa ulit.
Lumabas na hindi sinasadyang naibenta ni Sophie ang karne ng tao kay Mrs. Coignard, akala niya ito ay baboy. Nagulat si Vincent at sinubukan niyang hikayatin ang babae na bumili ng ibang piraso ng karne ngunit iginiit ng babae na gusto lang niya ang ibinigay sa kanya kanina. Habang nag-uusap ang dalawa, naiintriga si Sophie, at hinihiling na subukan ang karne. Hindi makapagpahayag ng katotohanan sa harap ng customer at hindi nagustuhan ni Vincent na ibigay sa kanyang asawa ang isang piraso ng laman ng tao. Ngunit sa kanyang gulat, gustong-gusto ito ni Sophie kaya lalong naiinip si Mrs. Coignard. Sa wakas, gumawa si Vincent ng isang kwento na nakuha niya ang karne mula sa Iran at iyon ang dahilan kung bakit ito ay napakabihira at masarap. Pagkatapos ay nag-aatubili siyang magbenta ng isang magandang hiwang karne kay Mrs. Coignard at sa sandaling umalis ito, inihayag niya ang lahat sa kanyang asawa. Nakapagtataka si Sophie ay tila hindi iniisip na kumain ng laman ng tao. Sa halip iminungkahi niya na ibenta ang karne at sinasabi na maaaring ito ang pinakamagandang paraan para maalis ang bangkay. Gaya ng inaasahan, kinilabutan si Vincent sa kanyang mungkahi at handang itapon na ang karne. Gayunpaman, bago niya magawa ito, isa pang customer ang pumasok sa tindahan at hinihingi ang karne na binili ni Mrs. Coignard. Sa ilang sandali ang Iranian meat ay nagiging isang sensasyon sa kapitbahayan, at ang mag-asawa ay kumikita ng 1 toneladang pera pagkatapos ibenta ito. Nang makita ang katanyagan ng produkto, naging mausisa si Vincent, at nang gabing iyon, kumuha siya ng 1 piraso ng karne sa bahay. Dahan-dahan niyang sinubukan ito, ngunit sa kanyang gulat, nagustuhan niya ito. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Sophie, at ibinunyag na ang mga vegan ay may napakadalisay na dugo, at iyon ang dahilan kung bakit napakasarap ang kanilang laman. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dapat nilang manghuli ng mga vegan extremist, at ibenta ang kanilang mga laman upang magkaroon ng mas maraming kita. Gayunpaman, pinigilan siya ni Vincent, sinabing ito ay nakakatawa at immoral. Bago matulog, sinabihan din siya nito na huwag nang manood ng mga serial killer na palabas. Kinabukasan, dumating ang kanyang anak na si Chloe, kasabay ang kanyang kasintahan na si Lucas, para sa isang tanghalian. Ang kanyang pamilya ay naghahain ng magarbong steak, ngunit agad siyang tumanggi. Ito ay lumabas na siya ay isang vegan, at bilang paggalang sa kanya, si Chloe ay tumanggi din na kumain. Pagkaalis ng mga vegan, napagtanto ni na Vincent at Sophie, na ang lahat ng kanilang paghahanda para sa isang pagkain ng pamilya ay nasayang, dahil sa veganism. Dahil dito, nagagalit sila, at nagpasya si Vincent na ipagpatuloy ang plano ni Sophie na manghuli ng mga vegan. Nang gabing iyon, pumunta ang mag-asawa sa isang vegan na restaurant, at pinili nila ang may-ari bilang kanilang unang target. Sinundan ang may-ari ng ilang sandali, at nakapasok si Vincent sa kanyang silid gamit ang isang kutsilyo. Ngunit sa huling sandali, natakot siya na may dalang panginginig, at umatras. Dahil sa kabiguan ng kanilang unang pagtatangka, naramdaman ni Sophie na kailangan pa nila ng maraming pagsasanay. Kaya't kinabukasan, bumalik ang mag-asawa na may mas detalyadong plano. Nagkunwari sila na isang mga vegan, at nagprotesta sa labas ng isang supermarket, upang maghanap ng potensyal na vegan na tutargetan. Sa wakas, may isang payat na lalaki na lumapit sa kanila, at pumuri sa kanilang mga pagsisikap. Kinumbinsi siya ni Sophie na magkita sila mamaya sa isang parking lot, para mapag-usapan nila ang mga bagay na tungkol sa vegan. Ayon sa plano, maagang pumunta ang mag-asawa sa lugar, at nag-ensayo ng iba't ibang paraan ng pagpatay sa kanilang target. Di nagtagal, dumating ang vegan sa isang van, ngunit sa pagkadismaya ng mag-asawa, dinala niya ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, napilitang hindi ipagpatuloy ni Sophie at Vincent ang kanilang plano. Pagkalipas ng ilang sandali, inihayag ng mga vegan, na plano nilang salakayin ang isang tindahan ng karne, kaya't inimbitahan nila ang mag-asawa na sumama. Dahil sa takot na malantad, nag-aatubili silang sumunod sa yapot ng mga vegan. Sa kanilang pagbiyahe, nagsinungaling sila tungkol sa kanilang mga kasalukuyang pagkatao, at sinabi nilang sila ay mga florist. Pagdating sa kanilang destinasyon, napagtanto ng mag-asawang butcher na ang tindahan ng karne, ay pagmamay-ari ng kanilang kaibigang sina Mark at Stephanie. Nagsimulang magduda si Sophie sa ideya, ngunit si Vincent na may kainggitan siya sa kanyang mayamang kaibigan, ay pumasok sa tindahan, at sinimulang sirain ito kasama ang mga vegan. Sa susunod na eksena, pumunta ang mag-asawa sa isang restaurant upang maghapunan. Doon, pinag-usapan nila ang mga paraan,
upang manghuli ng mga biktima nang hindi umaakit ng suspecha. Ngunit, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan sa isang bagay, at hindi nagtagal, ay nagkasagutan ang dalawa, na nagudyok kay Vincent na magalit at umalis. Habang nakaupo si Sophie na nag-iisa, sinamantala ng isang waiter ang pagkakataon, at niligawan siya. Napagtanto ni Sophie, na mayroon silang magkaparehong interes, at pagkatapos ng ilang sandali, dinala siya ng waiter sa isang sakay. Pagdating nila sa labas ng bahay ni Sophie, naging romantiko ang sitwasyon, at nagsimula silang maghalikan. Ngunit, nang malaman ni Sophie na siya ay isang vegan, sinadyang kinagat niya ang kanyang dila, na naging dahilan upang dumogo ito. Pagkatapos, inimbitahan niya siyang pumasok upang gamutin ang kanyang sugat sa makatuwid sumang-ayon ang waiter. Habang nasa banyo ang lalaki, lumapit si Sophie kay Vincent, at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon. Tulad ng inaasahan, kinakabahan siya sa huli, at tumangging gawin ito, ngunit nagsimula ang mapanlikhang babae na manakot, na sinabing makikipagtalik siya sa waiter kung tatanggi siyang pumatay. Pagkarinig nito, si Vincent ay nawalan ng presensya, at nagsimulang patalasin ang kanyang kutsilyo. Ngunit sa huling sandali, natakot ulit siya, at hinikayat ang kanyang asawa na pakawalan ang lalaki. Ngunit may iba pang plano si Sophie. Sinadya niyang habaran ang lalaki, at pagkatapos ay nakipagtalik sa kanya. Sa wakas, napikon si Vincent, kaya binugbog niya ang kawawang lalaki hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nakatanggap si Sophie ng tawag mula sa kaibigan niyang si Stephanie, na nagsabi sa kanya tungkol sa nangyaring paninira ng ari-arian kagabi. Agad na nagtungo ang mag-asawang butcher sa lugar ng pangyayari, at nagkunwari silang nag-aalala. Doon, nakita nila si Mark na nakikipagtalo sa isang pulis. Lumabas na siya rin ang parehong pulis na nag-iimbestiga sa paninira ng butcher shop ni Vincent. Pagkatapos, hiningi ng pulis na makausap si Vincent ng pribado. Sa una, natarante si Vincent, pero di nagtagal, nabunyag na narinig na rin ng pulis ang tungkol sa sikat na Iranian na baboy, at gusto niyang bumili nito. Lagad na sumang-ayon si Vincent dahil sabik na kumita sila ng mas marami pang pera. At sa ilang sandali, muling nagbenta ang mag-asawa ng karne ng tao. Maraming mga customer pa ang pumila para sa produkto, at dahil dito, naubos ito sa loob lamang ng isang oras. Kaya't nagpasya silang gawing araw-arawin ang kanilang pag-vegan hunting. At sa tulong ng ilang nakamamatay na armas, at sa iba't ibang mga teknik, nagsimula silang magpatay ng buhay sa araw-araw na gawain. Sa pagtatapos ng linggo, itinataas nila ang presyo ng karne, at nakakakuha ng mataas na kita. Isang araw, habang nananghalian sila kasama ang kanilang mga kaibigan, dinala ng mag-asawa ang pekeng Iranian pork. At tulad ng mga naunang customer, agad ding nahulog sa lasa sina Stephanie at Mark. Ngunit, habang inunguya ang karne, nakagat ni Mark ang isang bagay na metal. Si Stephanie, na isang dating nurse, agad niyang nakilala ang bagay na isa itong pacemaker. Lumabas na ang isa sa mga biktima ni Vincent, ay may nakalagay na pacemaker sa kanilang puso. Sa isang paraan, nagawa niyang isaayos ang sitwasyon, ngunit ang kompetisyon sa pagitan ng mga tindahan ng karne, ay nagdulot ng pagtatalo, kaya't agad itong naging pisikal na labanan. Ang mga asawa ay nagsimulang mag-agawan sa lupa, at biglang kinagat ni Vincent ang tainga ni Mark, at sinimulan itong inunguya. Pagkatapos, niluwa niya ang tainga, na nagbigay kay Mark ng nakakatakot na titig, at umalis si Vincent kasama si Sophie, na labis na ikinagulat ng lahat. Nagpatuloy sina Sophie at Vincent sa pagpatay ng tao, at kumita ng malalaking kita. Pagkatapos nito, nailigtas na rin ang kanilang naghihingalong kasal. Isang araw, dumalo ang mag-asawa sa isang vegan festival, kung saan napansin ni Vincent ang isang batang mataba. Ang kanibal ay hindi makatiis na isipin ang mga paraan, upang gupitin ang bata para sa kanyang karne. Di nagtagal, napagtanto ni Vincent na siya ay nagiging isang psychopath. Naiinis siya sa kanyang sarili, kaya't nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, nagkita sina Vincent at Sophie sa kanilang anak na si Chloe, at sa kanyang vegan na kasintahan na si Lucas, na nagulat nang makita sila sa isang vegan na pagtitipon. Habang nag-uusap, nabanggit ni Lucas na maraming vegans ang nawawala kamakailan. Sigurado siyang gawa ito ng mga nagtitinda ng karne. Nung sinubukan ni Vincent na pabulaanan ang palagay, nagalit si Lucas. Nawala ang kanyang pasensya, at sumigaw sa mag-asawang butcher, na pinipilit silang umalis sa festival. Sa kasamaang palad, isa sa mga vegans, na dating sumama ang mag-asawa sa tindahan ng karne ni Mark,
ay nakarinig siya ng pagtatalo, at nagulat nang malaman na sila ay talagang mga magtitinda ng karne. Sa labas ng festival, napansin ni Sophie ang isang matabang babae, at tinanong ang kanyang asawa na patayin siya. Sa kasamaang palad, dahil sa naunang pagtatalo, nakuha ni Vincent ang kanyang sigla na pumatay ng tao. Nang tinapos na nila ang trabaho, umuwi sila. Kinagabihan, habang chinap-chop ni Vincent ang babae, may kumatok sa pinto. Sa kasamaang palad, ito ay ang pulis. Maingat na binuksan ni Vincent ang pinto, at nagsimula silang mag-usap. Isiniwalat ng pulis na 10 vegans ang nawawala, at ang mga magtitinda ng karne ay naging pangunahing sospek. Subalit, lumabas ang kanyang aso, at naglakad sa likod ng pulis na may hawak na kamay ng tao sa kanyang bibig. Natarante si Vincent, ngunit agad niyang pinaalis ang aso sa pamamagitan ng kanyang pagsigaw. Naguluhan ang pulis, at tinakpan ni Vincent ito ng pekeng kwento na siya ay may PTSD, mula sa huling pag-atake ng mga vegan extremists. Di nagtagal, umalis ang pulis, pero nakaramdam si Vincent na may mga hinala ito sa kanila. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin kay Sophie, ngunit tinitiyak niya na hindi sila mahuhuli dahil naalis na nila ang lahat ng mga katawan, at walang ebidensya laban sa kanila. Lumabas na, naalis na ni Vincent ang lahat ng karne ng kanilang mga pinakabagong biktima, alinman sa pamamagitan ng pagbebenta nito, o sa pamamagitan ng pagtapon ng mga basura sa paligid ng syudad. Isinagawa nila ang mga hakbang na ito, sa gitna ng mas mataas na kamalayan sa social media, at lumalalang sa paghahanap sa mga nawawalang tao. Biglang tumunog ang doorbell, at nakita ng mag-asawa si Lucas sa pinto. Binati niya sila, at humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali sa vegan festival. Ipinaliwanag ni Lucas, na siya ay labis na stressed mula nang magsimulang mawala ang kanyang mga kaibigang vegan. Ang tusong si Sophie, ay pinapakalma siya, at sinenyasan niya ang kanyang asawa, na gawing susunod na biktima si Lucas. Gayunpaman, tumanggi si Vincent, at sa halip, ay inihatid ang kanilang magiging son-in-law sa pinto. Kinabukasan, nang hindi kumukonsulta kay Sophie, inanunsyo ni Vincent sa kanyang mga customer, na hindi na siya magbebenta ng anumang Iranian pork, na labis na ikinadismaya ng lahat. Dahil dito, nagresulta ito sa isang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa, na naging sanhi ni Vincent na umalis sa tindahan kasama ang kanyang aso. Samantala, ang grupo ng mga vegan, na sumira sa tindahan ng karne ni Mark, ay dumating sa bahay ni Vincent upang gumanti sa kanila dahil sa pagtataksil. Sinubukan ni Sophie na paalisin sila, ngunit wala siyang nagawa. Sa halip, tinali nila siya, at binugbog siya ng husto. Nang bumalik si Vincent mula sa kanyang paglalakad, nakita niya ang van na nakaparada sa labas, at napagtanto niya na mayroong problema sa tindahan. Sa walang pag-aalinlangan, pumasok siya sa tindahan na may dalang kutsilyo, at nakita ang mga vegan na nakahanda ng patayin ang kanyang asawa. Sa galit, nakialam si Vincent, at sa tulong ng kanyang aso, pinatay niya ang dalawa sa kanila. May isang vegan na nakapanakit kay Vincent sa balikat, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas si Sophie sa kanyang pagkakatali sa tamang oras, at tinapos siya. Nagtatapos ang pelikula, habang ang mag-asawa ay naaresto na May 30th murder sa kanilang pangalan. Nalaman na sina Mark at Stephanie, ang nagulat sa pulis tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Vincent, na kalaunan ay nagdulot sa pagkakahuli ng mag-asawang nagtitinda ng karne. Dahil sa bigat ng kanilang mga krimen, nakatanggap sina Sophie at Vincent ng sentensyang kamatayan.